Zach LaVine at DeMar DeRozan halimaw ang performance. Gusto pang pumasok sa playoffs. Si Jaylen Brown na ang nagsabi. Si Stephen Curry ang best point guard of all time. At huling linggo sa regular season, ito ang inaasahang mangyayari sa standings sa West. Nagpakawala si Zach LaVine ng season high na 43 puntos. Si DeMar DeRozan ay nagdagdag ng 37 puntos at tinalo ng bumibisitang Sacramento Kings ang Detroit Pistons nitong araw para sa kanilang ikatlong sunod na panalo. Nagtala rin si Domantas Sabonis ng isang triple-double na may 19 na puntos, 15 rebounds at 10 assists para sa Sacramento na nakarecover mula sa 19 na puntos na kalamangan sa first half. Mula sa bench, tumulong si Jonas Valanciunas sa opensa at rebounding. Si LaVine ay nagpakitang gila sa ikalawang kalahati at tumulong sa Kings na makabawi at makuha ang lead sa huling bahagi ng laro. Tinangka ng Detroit na humabol, ngunit sinelyuhan ni LaVine ang panalo para sa Kings. Sa kabilang panig, pinangunahan ni Cade Cunningham ang opensa ng Pistons na may 35 puntos kasama ang solidong ambag ni na Tim Hardaway Jr. 19 na puntos, Ausar Thompson 15 puntos at Malik Beasley na may 14 na punto mula sa bench. Ang Pistons ay muling natalo at bahagyang naiiwan sa standings ng Eastern Conference habang umangat naman ang Kings sa Western Conference at lumampas sa Mavericks para sa ika-9 na pwesto. Maayos ang simula ng Sacramento sa tulong ni DeRozan at LaVine, samantala si Malik Monk ay napaaga ang labas sa laro dahil sa iniindang pananakit ng binte at hindi na nakabalik. Nagumpisa ang Detroit ng malakas sa ikalawang quarter at nag-lead, ngunit naibalik ng Sacramento ang laban sa ikalawang half. Sa pangunguna ni DeRozan at LaVine, nakuha ng Kings ang kalamangan sa ikatlong quarter at pinigilan ang opensa ng Pistons sa huling bahagi ng laro. Si LaVine ay patuloy na naglalaro sa mataas na antas, kasunod ng kanilang panalo laban sa top team na Cleveland Cavaliers. Pagkatapos ng isang dominante at matagumpay na kampanya sa NBA Finals, balik muli sa laban para sa isa pang kampyonato ang Boston Celtics. Ngunit hindi ito magiging katulad ng takbo ng nakaraang season. Sa record na 58 sa 20, nasa number 2 seed sila sa Eastern Conference kumpara noong nakaraang season kung saan hawak nila ang number 1 overall seed sa buong NBA. Ibig sabihin nito, wala silang home court advantage kung makakaharap nila ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals o kung magtatapat sila ng Oklahoma City Thunder para sa kampeonato. Sa kabutihang palad para sa Celtics na sila ang pinakamahusay na team sa NBA pagdating sa laro sa labas ng home court, may kartadang 32 panalo at 7 talo sa mga laban na hindi sa TD Garden. Patuloy din ang maganda at matagumpay na season ni Finals MVP Jaylen Brown. Bagaman mas mababa ang kanyang scoring ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon, marami na ring kailangang bigyan ng opensa sa team kumpara noong 2022 to 2023. Mas lalo pang umangat ang laro ni Brown matapos matalo ang Celtics sa Golden State Warriors sa NBA Finals. Umiscore siya ng average na 26.6 points bawat laro at napabilang sa second team All-NBA. Hindi nagdalawang isip si Brown nang tanungin kung sino ang pinaka-greatest na point guard sa lahat ng panahon. Para sa akin, si Steph Curry ang greatest point guard of all time, ani ni Brown. Naging saksi si Brown sa husay ni Curry nung 2022 Finals. Nag-average si Curry ng 31.2 points per game on 43.7% from deep, 6 rebounds, 5 assists and 2 steals. Ang paniniwalang ito ay maaaring mag-udyok ng mas marami pang debate kaysa matapos ang mga ito dahil may ilan na hindi kinikilala si Curry bilang tunay na point guard dahil mas kilala siya bilang shooter kaysa sa playmaker. Kung paano man siya maaalala bilang point guard o hindi ay malalaman pa sa mga susunod na taon. Ngunit habang aktibo pa siya sa liga, kinikilala na siya ng marami bilang pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng basketball. Sa sumunod na balita naman, wild ang labanan sa Western Conference Playoffs. Nakasiguro na ang Oklahoma City Thunder sa number 1 seed at malamang nakunin ng Houston Rockets ang number 2, pero bukas pa ang laban para sa 3 hanggang 8 na pwesto. Nandiyan pa ang Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves at Memphis Grizzlies. Lahat ay magkakalapit ng record, may 2 panalo lang ang pagitan sa isa't isa. Sa katunayan, hindi pa nga sapat ang paglalarawan na mahigpit ang labanan dahil kalahating panalo lang ang pagitan ng Denver mula sa Clippers, Warriors, Wolves at Grizzlies na lahat ay may 46 sa 32 record pagpasok ng Lunes. Gaya ng sinabi ni Bill Simmons sa Twitter,
Hindi ko maalala na may ganitong klaseng sitwasyon sa huling linggo ng season dati. Ngayong nakaset na ang stage, subukan nating hulaan kung paano tatakbo ang huling linggo ng regular season. Los Angeles Lakers 48-30 record. Tinambakan nila ang Thunder sa Oklahoma City nitong Lunes at babalik ulit sila roon ngayong Miyerkules sa unang laro ng back-to-back na may laban sa Dallas sa Huwebes. Mahirap talunin ang 64 na panalo na Thunder ng dalawang sunod sa home court nila, kaya mukhang 1-1 ang simula ng linggo nila. Sa Sabado, babalik sila sa home court laban sa Rockets para sa huling home game ng regular season at matatapos ang season sa Portland sa linggo. Denver Nuggets 47-32. Natalo sila sa 4 na sunod, 7 sa huling 10 at 9 sa huling 15 nilang laro. Sa Huwebes, may laban sila sa Sacramento. Wala pang talo sa 3 na sila kontra Kings ngayong season. Tapos haharapin nila ang Grizzlies sa home court sa Sabado at isasara ang season sa Houston sa Lunes. Hula, matatalo sila sa Kings, mananalo laban sa Memphis at baka rested na ang starters ng Houston sa Lunes kaya pabor yan sa Nuggets. Golden State Warriors 46-32. May back-to-back sila bukas at sa Huwebes laban sa Phoenix Suns at San Antonio Spurs. Mukhang panalo pareho. Sa Sabado lalaban sila sa Blazers, isa pang panalo. Magiging malaking showdown ang Lunes laban sa Clippers sa home court. Walang talo sa 3 ang Clippers kontra Warriors ngayong season pero huling nagkita sila noong Disyembre at ibang team na ang Golden State ngayon. Posibleng masweep ng Warriors ang linggo at magtapos sa 50 panalo. Los Angeles Clippers 46-32 record. May back-to-back din sila sa bukas at sa Huwebes, pareho sa home court kontra Spurs at Rockets. Talo sila sa 3 laro kontra Rockets kaya split ang hula. Mananalo sila kontra Kings sa Sacramento sa Sabado pero matatalo sa Warriors sa Lunes. Minnesota Timberwolves 46-32 record. Pabago-bago ang performance ng Wolves depende sa kalaban pero mukhang makakabuti yan kontra kay Giannis Antetokounmpo at sa Milwaukee Bucks ngayong Miyerkules. Hula, panalo sila roon. Susunod, lalaban sila sa Memphis sa Biyernes, posibleng panalo ulit. Tapos, 2 sunod na home games kontra Brooklyn Nets at Utah Jazz. Panalo din. Posibleng makapasok ang Wolves sa playoffs dala ang siyam na sunod na panalo. Memphis Grizzlies 46-32 record. Mukhang magiging tie sa 2 ang linggo ng Grizzlies ang panalo bukas at Lunes laban sa Hornets at Mavericks pero talo sa Biyernes at Sabado kontra Wolves at Nuggets. Narito ang prediksyon para sa final standings ng Western Conference. First seed Oklahoma City Thunder, second seed Houston Rockets, third seed Los Angeles Lakers, fourth seed Golden State Warriors, fifth seed Minnesota Timberwolves, sixth seed Denver Nuggets, seventh seed Los Angeles Clippers, 8th seed Memphis Grizzlies, 9th seed Sacramento Kings, and last but not the least, 10th seed Dallas Mavericks. Sa ganitong senaryo, magkakaroon ng play-in tournament kung saan magtatapat ang Clippers laban sa Grizzlies para sa ika-7 pwesto habang ang Kings ay haharap sa Mavericks para sa pagkakataong makalaban ang talo sa unang laro para sa huling playoff spot. Ang dalawang mananalong team sa play-in ay papasok bilang number 7 at number 8 seeds. Sila naman ay makakaharap ng Thunder at Rockets na parehong may home court advantage sa isang best of 7 series sa unang round ng playoffs. Ano ang masasabi nyo sa prediction na ito mga kaibigan?